Takang tanong ni Amanda sa kausap niya sa kabilang telepono. Oo, uuwi ang buong barkada kaya umuwi ka na rin dahil ikaw lang mawawala kapag nagkataon. Anang kaibigan niyang si Shelo. Oo naman, uuwi ako. Sasabihin ko si Daddy na uuwi ako ng Pilipinas. Nakangiting sagot niya rito. I love it. Hihintayin ka namin ha. I love you Amanda. See you soon girl. Hindi maiwasan ni Amanda na mapangiti nang mabakas ang matinding kaligayahan sa boses ng kanyang kaibigan. Ilang taon na rin kasi simula nung nag-migrate sila sa ibang bansa, ilang beses lang din siyang nakakauwi sa Pilipinas dahil sa kanyang trabaho, kaya matagal na rin nung huling nakumpleto ang kanilang barkada. Nabuo ang kanilang grupo nung nag-aaral pa lang sila ng kolehiyo at halos 3 taon nang simula nung makapagtapos sila. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay at naging madalang ang kanilang pag-uusap. Mabuti na lang at tinawagan siya ni Shelo upang ipaalam ang tungkol sa mangyayaring reunion ng kanilang batch. Magbabakasyon ka lang? Wala ka talagang balak na tumira dito? Tanong ng kanyang ama nang ipaalam niya rito ang kanyang planong pag-uwi sa Pilipinas. Mas gusto ko po rito sa ibang bansa, Dad. Masaya po ako sa buhay na meron ako rito. Titira po ako ng Pilipinas kung magkakaanak ko. Pero ngayon, wala pa po akong balak na mag-anak kaya hindi rin po ako titira dyan sa Pilipinas. Pabirong batid niya rito. Makailang beses na siyang pinipilit ng kanyang ama na umuwi at tumira sa Pilipinas. Pero makailang beses niya lang din itong tinatanggihan dahil gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Siya, ikaw ang bahala. Malaki ka na at may sarili ng desisyon. Pero kung sakaling mang magbagong isip mo, bukas ng bahay natin para sa iyo. Kusa nilang napangiti si Amanda dahil sa pagmamahal ng kanyang ama. Mas lalo lang tuloy siyang nanabik na makabalik sa Pilipinas at makasama ito. Ilang linggo ang binilang ni Amanda upang makauwi sa Pilipinas at makadalo sa kanilang reunion. Ama, hindi! Agad na napatingin si Amanda kay Shiloh nang masaya siya nitong salubungin. Finally, you're here na! I miss you so much, my Amanda. Natawa na lang si Amanda nang pudpuri ni Shiloh ng halik ang kanyang mukha. Girl, stop it! Baka pagkamalan ka pang tibo ng mga kabatchmate natin. Suway niya sa kaibigan dahil wala pa rin itong pinagbago sa tuwing nagkikita silang dalawa. Nakatingin na sila sa atin, oh. Hayaan mo sila. Kaya sila nakatingin dahil sa'yo. Napakaganda mo kasi. Baka nakakalimutan mong naging campus crush ka nung nag-aaral pa lang tayo. Oh, come on, Shiloh. Huwag mo na ngayong ipaalala ang bagay na yun. Kinikilabutan ako dahil sa mga kahihiyan na nagawa ko noon eh. Sa tuwing naaalala niya kasi ang pagiging campus crush na kuno, ay nangingilabot siya dahil nakagawa siya ng mga bagay na hindi niya napag-isipan ng maayos. Sus, maganda ka pa rin naman, kaya nga tingin mo ang boy sa tabako, minamata ka nila. Sinundan ng tingin ni Amanda ang mga tinutukoy na lalaki ni Shiloh at naiilang na lang siyang ngumiti nang mahuli niyang may ilang kalalakihan ngang nakatingin sa kanya. Pero nakuha ang kanyang atensyon ng isang matangkad at maskuladong lalaki naglalakad papunta sa bar malapit na malapit sa venue nila ngayon. Hindi magawang alisin ni Amanda ang kanyang paningin sa lalaking yun dahil sa taglay nitong karisma, magandang tindigan dahil sa tangkad nito. Napalunok na lang siya nang pumitik si Shiloh sa kanyang harap. Hello, Amanda! Makailang beses na napakurap-kurap si Amanda bago tingnan si Shiloh na nakataas ang mga kilay sa kanya. Yes? Ay, wala pa rin pinagbago. Lutang pa rin siya. By the way, this is Lewis, my boyfriend. Tila kinikilig na pakilala ng dalaga sa kanyang nobyo. Lewis, babe. Siya ang best friend ko since we're in college. Amanda. Ngumiti si Amanda at tinaas ang kamay. Hi, Amanda. Tinanggap naman yun ng boyfriend ni Shiloh at nakipagkilala sa kanya. Nagsimula ang party ni Amanda at para bang bumalik sila sa pagiging estudyante nang magkita-kita silang muli. Walang mapaglagyan ng kanyang kaligayahan nang mabuong muli ang kanilang barkada. Oh! Look who's here! Sigaw ni Julius nang makita siya nito. Napailing lang si Rome. Tumahimik ka nga. Kararating ko lang. Ang akala ko hindi ka na darating. Magtatampon sana ako sa iyo eh. Ani Julius nang makarating na siya sa bar kung nasaan ang mga kaibigan niya. Hindi sana talaga ako pupunta dahil full skid ako ngayon. Pero magiging malungkot kung wala ang pinakagwapo sa grupo. Mayabang na sagot niya rito. Nag-artihan naman ang mga kaibigan niya na nasuka sa kanyang sinabi. Nak ng putya. Sa tagal nating hindi na kumpleto, ganyan ka pa rin kahangin, oh. Nasobrahan yata sa paglipad mo sa himpapawid.
Napapasok na ng hangin ang ulo mo. Nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi niyo ng kaibigan niya. At hindi niyo pa rin matanggap na sa ating lahat, ako talagang pinakagwapo. Lumapit si Rome sa bakanting upuan at doon naupo para samahan ng mga kaibigan na uminom. Biglang nag-aya si Julius ng get-together dahil aalis ng isa nilang kaibigan papunta sa Canada. Bar ang napili nilang venue dahil matagal na rin simula nung makapagwalwal sila ng kumpleto. Kumusta na kayo? Tanginang yan. Nagkaroon lang kayo ng kanya-kanyang trabaho. Hindi na kayo nagpaparamdam. Tiningnan ni Rome ang kaibigan. Ginawa mo na naman kaming masama sa kwento mo. But anyway, I'm good. Palagi kong full schedule dahil sa sunod-sunod na flight. Hindi na rin ako nakakapag-update sa iyo dahil sa sobrang busy ko talaga. Paliwanag ni Rome dahil baka mamaya ay magtampo ng mga kaibigan niya sa kanya. Sus, baka naman may tinatrabaho ka ng bebot ah. Nagtawanan ng buong barkada dahil sa sinabing yun ni Julius. Sira ulo. Wala akong oras sa ganyan. Marami pa akong bansang gustong puntahan kaya wala pa sa plano kong mag-asawa no. Pagsisabi niya ng totoo rito. Kahit ng mamagulang niya ay binibiro siya minsan tungkol sa pag-aasawa niya. Pero wala pa talaga sa isip niyang bumuo ng pamilya dahil marami pa siyang gustong gawin bilang isang binata. Alam niyang tumatanda na siya pero ayaw niya munang magkaanak dahil gusto niya munang i-enjoy ang pagiging binata niya. Baka naman mapaglipasan ka na niya na at makalimutan mo ng ikalat ang lahi mo. Pabirong banat ng kanyang kaibigan. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Sisiguraduhin kong may magdadala ng apelido ko, no? Nagtawanan silang lahat pero naagaw ng isang babaeng atensyon ni Rome. Natigilan si Rome at saglit na sinundan ang tingin ng babae na masaya habang kasama ang ibang babae. Para itong mga bata na nakikipagsabayan sa dance floor. Hindi magawang alisin ni Rome ang kanyang mga mata mula sa babae. Para siyang nahihipnotismo dahil sa maganda nitong mukha. Wala pa raw balak mag-asawa pero may minamata ng bebot. Bumalik sa kanyang ulirat si Rome nang marinig si Julius. Sira ulo. Natatawang baling naman niya rito at muling inubos ang alak na nasa shot glass. Nasa na ba yun? Lapitan mo na. Baka mamaya siya nang dawan mo eh. Panunukso pa nito sa kanya pero umiling na lang siya at muling hinanap ang babaeng nakita niya kanina. She's kinda interesting. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang dalaga na nakita niya kanina. Shelo, hindi ako marunong uminom. Baka malasing ako at hindi makauwi. Lagot talaga ako nito kay Daddy. Nag-aalalang wika ni Amanda nang itakas siya ng kaibigan na si Shelo at dalhin sa bar na malapit sa venue na pinagdausan ng reunion nila. Ako ang bahala sa iyo, girl. Ihahatid kita. Ako na lang bahala mo paliwanag kay Tito. Pagpupumilit ng kaibigan niya dahil gusto siya nitong painumin. Naging dahilan pa nito'y ang madalang nilang pagkikita kaya naging mahirap para kay Amandang tanggihan ng kaibigan. Pero, ay sige na nga. Pero promise na ha, na kaunti lang iinumin natin. Baka magkaroon ako ng hangover eh. Tinanggap ni Amanda ang inaabot na shot glass ni Shelo sa kanya. Wow, go Amandi! Pag-cheer pa sa kanya ng kaibigan nang tunggain niya ang laman ng shot glass. Gumuhit sa lalamunan ni Amanda ang mainit na likido na kanyang ininom. Napangiwi siya at napailing. Ang pait! Sa una lang yan. Masarap na yun sa susunod. Parang ayaw maniwala ni Amanda sa sinabi niya ni Shelo. Tara sa dance floor, magsayo tayo. Hindi na nakasagot si Amanda nang hilahin na siya ni Shelo papunta sa gitna ng dance floor at makipagsabayan sa mga taong nandoon. Habang masaya silang sumasayaw ni Shelo ay inaabutan din siya ng tagay ng kaibigan kaya naman mabil siyang nahilo. Bukod sa mababang alcohol tolerance niya, nakakahilo rin ang ilaw na kukundap-kundap sa kanyang paligid. Hey woman, pinilit aninagi ni Amanda ang lalaki na bigla nalang pumwesto sa likod niya. Naramdaman niya ang kamay nitong gumapang sa bewang niya habang tumatamang mainit nitong hininga sa likod ng kanyang tenga. Hey you two, don't call me woman, meron akong pangalan. Sabi niya rito. Kahit na nagdodoble na ang paningin niya, itinaas na pa rin ang kamay niya sa harap nito. Amanda Martinez. And you are? Pumihit paharap si Amanda sa lalaki at kumapit sa magkabilang balikat nito upang kumuha ng suporta dahil nahihilo na siya at nasa gitna pa sila ng dance floor. I'm Captain Anderson. Room Anderson. It's nice to meet you, Miss Martinez. Bulong nito sa tenga niya sabay halik sa leeg niya. Napaigik naman si Amanda dahil sa kiliting nararamdaman. Don't, wag dyan. May kiliti ako riyan. Ani niya't napapahagik-hik. Natawa rin ang lalaki na kaharap niya.
Mukhang first time mo lang dito ah. Nasaan ang kasama mo? Pupungay-pungay ang mga mata ni Amanda na tumingin sa kanyang paligid para hanapin ang kaibigang si Cielo. Hindi ko alam. Sabi niya magbabanyo lang siya pero hindi pa siya bumabalik eh. Iniwan na yata ako ni Cielo. Well then, gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Rome sa kanya at nakangiti namang tumango si Amanda. Yes, Captain. Dadalhin mo ba ako sa heaven? Masayang tanong niya sa lalaki. Silly. Doon lang tayo sa counter. Mukhang lasing ka na kasi kaya doon tayo. No, hindi pa ako lasing. Kaya ko pang maglakad ng straight. Pagpupumilit niya. Bumitaw siya sa lalaki pero sa ginagawa niyang yun ay muntik pa siyang matumba. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ni Rome at nahabol siya nito. Ang kulit mo? Hindi pa nga kasi ako lasing. Let's go then. Let's try the body shot. Tingnan natin kung hindi ka pa nga ba lasing. Okay. Mabilis na pagsang-ayon niya at sumama sa lalaking pumunta sa counter. Para nang wala sa sarili ang babae na kasama ni Rome. Nilapitan nito dahil napansin niyang wala nitong kasama habang nagsasayaw sa dance floor. Hey, give us a body shot. Utos niya sa bartender na nasa counter. Pinaupo ni Rome si Amanda sa kaharap niyang stool chair. Natatawa siya sa itsura ng babae ngayon dahil halata nitong lasing na ito pero pilit itong itinatanggi ang bagay na yun. Ready ka na ba? Nakangiting tanong ni Rome kay Amanda. I'm always ready, Captain. Sagot nito at kumiti sa harap niya. Turuan mo ako kung paano gawin ang body shot na yan, ha? Okay. Tumayo si Rome at lumapit kay Amanda. Nilagyan niya ng asin ang balikat nito. Hoy, anong ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako nilalagyan ng asin, Basta, huwag ka malikot. Mabilis lang to. Dinilaan ni Rome ang asin mula sa balikat ni Amanda, saka mabilis na tinungga ang tequila sa shot glass at isinunod ang lime na hawak niya. Oh God! Dinilaan mo bang balikat ko? Damn, delicious. That's the body shot, baby. Ano naman ang naging lasa nun? Alak pa rin naman yung ininom mo, hindi ba? Inosenteng tanong nito sa kanya, kaya hindi may iwasan ni Rome ang matawa dahil sa babae. Do you wanna try it? Tanong niya rito at mabilis namang tumango ang kaharap ng babae. Tuturuan kita. Kumuha ng asin si Rome at ibinudbud yon sa kanyang balikat. Dilaan mo yung asin, tapos inumin mo yung tequila shot then bite the lime. Ganun lang? Napakadali naman pala niyan. Mayabang na wika ni Amanda na tumayo pa mula sa kinauupuan nito para lapitan siya. Tumingkay dito para dilaan ang kanyang balikat. Napapikit si Rome dahil sa ginawang yun ni Amanda. Too easy. Damn. Mahinang mura niya dahil naramdaman niya ang biglang pagliyab ng kanyang katawan sa ginawa lang na yun ni Amanda. You turn me on. Dahil na rin siguro sa nainom niyang alak, kaya naman nakaramdam ng init ng katawan si Rome. Idagdag pa ang nakakalasing na mga titig ni Amanda sa kanya, kaya hindi niya napigil ang angkinin ng mga labi ng dalaga. Oh, Captain, ang sabi ko naman sa'yo wag dyan. Malakas ang kiliti ko dyan. Pigil na Amanda sa kanya nang bumaba ang labi niya sa leeg ng dalaga. Natawa si Rome at napailing. You know, Amanda, interesado na ako sa'yo. Ngumiti ang dalaga sa kanya at ito nang kusang humalik sa kanya. Sumama ka sa akin. Magpapakilala ko sa'yo. Hinila siya ni Amanda palabas ng bar at napansin niyang papunta na sila ngayon sa kaharap ng itong hotel, kaya naman napangisi na lang si Rome bago magpatianod sa babae dahil mukhang iisa lang ang naiisip nilang dalawa ngayon. Dahil sa kalasingan nilang dalawa at pangangailangan sa isa't isa, may nangyari sa kanilang dalawa. Umiikot pa ang paningin ni Amanda na magdilat siya ng mga mata. Narinig niyang magring ang cellphone niya, kaya naman kinapa niya yun kung saan. Hello? Inaantok ang boses na wika niya. Hello, Amanda. Where the hell are you? Hindi ka raw umuwi kagabi. Galit na tanong ng kanyang ama. Napamulat si Amanda ng dahil doon. Agad niyang tiningnan ang kanyang paligid at para siyang binuhusan ng malabig na tubig ng mapagtantong hindi pamilyar sa kanyang silid na kinaroroonan niya ngayon. Oh no! Mahinang bulong niya. Nasaan ka? Ipapasundo na lang kita. Nandito ang boyfriend mo. Nanigas sa kanyang kinauupuan si Amanda nang maramdaman niyang isang braso na nakapulupot sa kanyang katawan. At nang tingnan niya to, doon niya lang napagtantong wala siyang suot na kahit ano. At ang mas malala pa ron ay may katabi siyang isang maskuladong lalaking nakadapa
at kapwa niya ay wala ring suot na kahit anong damit. Amanda? Hello? Ayos ka lang ba? Nanuyo ang lalamunin ni Amanda nang mapagtanto niyang may nangyari sa kanila ng kasama niyang lalaki ngayon. Dad? Ayos lang po ako. Uuwi na po ako. Hindi na hinayaan ni Amanda ang makapagsiltang muli ang ama at agad na niyang ibinaba ang telepono. Anong nangyari? Mahinang tanong niya sa kanyang sarili. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa pinaghalong takot at sakit na kanyang nararamdaman. Oh God! No, please! Sana panaginip lang tong lahat. Mahina niyang bulong at pilit na inalala ang mga nangyari kagabi para humantong siya sa ganitong sitwasyon. Napatingin si Amanda sa lalaking nakasiping niya kagabi nang marinig niya ang pag-ungol nito. Nanigas siya sa kinauupuan nang makita niyang etong lalaking nakita niya kahapon sa reunion nila. Napalunok na lang siya bago mabilis na kumilos upang umalis na sa lugar na yon. Hoy, Rome! Napatigil si Rome sa kanyang paglalakad nang marinig ang kaibigang si Julius. Saan ka galing? Anak ng tokwa. Bigla ka nilang nawala kagabi. Tinamaan na kasi ako eh. Kaya nag-check-in ako sa may hotel. Napakahina mo pa rin talaga. Pilit na tawa ang isinagot ni Rome sa kaibigan. Natataranta siya dahil naalala niyang nangyari kagabi. Naalala niyang nangyari sa kanilang dalawa ni Amanda. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang babae dahil baka akalain nito na pinagsamantalahan niyang dalaga. How's the reunion? Nakatulala lang si Amanda. Malalim ang iniisip niya habang pinaglalaroan ng pagkain sa kanyang harapan. Amanda! Paano nangyaring bagay na yun? Wala akong maalala. Hindi ko maalala ang nangyari nung gabing yun. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Amanda! Napaigtad si Amanda nang pasigaw siyang tawagin ng ama. Yes, Dad? Ano ba? Kanina pa kita kinakausap ah. Para kang wala sa sarili mo. Sorry po, Dad. May iniisip lang po ako. Kanina pa kita tinatanong kung kumusta ba ang reunion dahil hindi ka nakakapagkwento sa akin nung umuwi ka noong isang araw. Anito, parang nanunoy ang lalamunan ni Amanda habang kausap ang kanyang ama. Natatakot siya na baka malaman nitong may naka one night stand siya. Alam niyang magagalit ito sa kanya lalo na't alam nitong may nobyo siya. Okay naman po. Everything's fine, Dad. Maikling kwento niya rito. Medyo napagod po kasi ako kaya hindi na ako nakakapagkwento sa inyo. Mabuti kung ganun. Kung gusto mong magpahinga ay umakyat ka na sa kwarto mo. Hindi na sumagot pa si Amanda at tahimik na tumango bago tumayo para pumunta sa kanyang silid. Naglalakad pa lang ay napahawak na sa kanyang bibig si Amanda dahil kumawala na ang hikbing kanina niya pa pinipigilan na lumabas sa harapan ng kanyang ama. Hindi dapat nangyaring bagay na yun. Umiiyak niyang bulong sa sarili. Natatakot siyang may makaalam ng bagay na yun dahil nasa politika ang kanyang ama at malaking kahihiyan kung malalaman ng mga taong ang anak ng mayor ng kanilang bayan ay natulog sa iisang kama ng ibang lalaki. Ay, napakatanga mo, Amanda. Napakatanga mo. Mahina niyang pinalo-palo ang sarili dahil sa sobrang inis. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa nangyari. Pilit niyang kinalimutan ang makasalanang gabi na yun. Balak na lang niyang ibaon yun sa limot, ngunit sabi nga ng marami, walang sikretong hindi nabubunyag. Dahil isang araw, nagulat na lang siya isang araw ng galit na kumatok ang kanyang ama sa kwarto niya. Amanda! Amanda! Galit na tawag nito sa kanya. Buksan mo ang pinto! Sigaw nito mula sa labas. Mabilis namang binuksan ni Amanda ang pinto at nagulat na lang siya nang malakas siyang sinampal ng ama. Dad! Nanginginig ang boses na tawag niya rito. Napahawak na siya sa pisngi kung saan siya sinampal ng ama. Anong ginawa mo? Malakas na tanong nito sa kanya. Nanginig ang buong katawan ni Amanda dahil sa takot. Wala po ang Hindi na nagawa pang tapusin ni Amanda ang kanyang sasabihin nang ipakita nito sa harap niya ang ilang litrato niya na nasa bar at may kahalikang ibang lalaki. No! Ani habang tinitingnan ng mga litrato. Anong skandalong ginawa mo, Amanda? Tiningnan niya ang galit na galit ng ama. Dad, let me explain, please. Ang boyfriend mo mismong nagbigay sa akin ng mga litratong yan dahil kumalat yan sa social media. Ayaw ka nang makita ng boyfriend mo dahil galit na galit siya sa'yo. Sunod-sunod na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata nang marinig ang sinabi ng ama.
No, hindi pwedeng mangyari yun, Dad. I love him. Mahal na mahal ko si Philip. Hindi niya ako pwedeng iwan. Umiiyak na usal niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa dahil sa nangyari. Ang puso niya ay nadudurog dahil sa balitang sinabi ng kanyang ama. Sana'y naisip mong bagay na yan bago ka nakipaghalikan sa kung kani-kanino. Napagulo nilang si Amanda. Sunod-sunod siyang umiling at nagmamakaawang tumingin sa ama. No, Dad. I didn't mean that. Hindi ko po sinasadya yun. Malaking gulong ginawa mo, Amanda. Mayor ko sa bayang to. Sana iginalang mo ko. Sana niisip mo ang pwedeng mangyari kapag may nakakita sa'yo nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Ano ba itong pinasok mo, Amanda? Galit na sambit ng ama at walang ibang ginawa si Amanda kung hindi umiyak dahil doble ang takot at sakit na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Natatakot siya na baka siyang maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang ama. Kung mangyayari man ang bagay na yun, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. Hindi na mabubura ng sorry mong pagkakamaling nagawa mo, Amanda. Nakakahiya ka. Parang tuluyan ang pinatay ang puso ni Amanda nang marinig ang mga salitang yun mula sa ama. Sising-sisi siya kung bakit nagpakalasing siya nung gabing yun. Kung hindi siya pumunta sa reunion, hindi sana nangyari ang bagay nito at hindi magkakagulo ngayon. Linis! Hindi na naituloy pa ng kanyang ama ang sasabihin nang bigla nilang nanlabo ang paningin ni Amanda. Ang akala niya ay dahil lang yun sa matinding niyang pag-iyak, pero di kalaunan ay unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Amanda! Nagising si Amanda mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mabuti na lang tising ka na. Napatingin si Amanda sa kanyang ama. Dad, nasan po tayo? Nasa ospital tayo dahil nawalan ka ng malay. Huminga ng malalim si Amanda at marahang pumikit. I'm sorry, Dad. Mahina niyang sabi nang maintindihan niyang nangyari. Buntis ka. Hindi lubos akalain ni Amanda na ang isang gabing pagkakasiping sa estrangherong lalaking yun ay mabubunga. Kaya nang malaman ng kanyang ama na buntis siya at patuloy sa paglaganap ang isyu na kinasasangkutan niya, nagdesisyon itong dalhin muna siya sa ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis at maging ligtas sila ng batang nasa sinapupunan niya. Captain, ilang araw ka na naman mawawala? Tanong ng isa sa mga cabin crew na kasama ni Room ngayon. 1 week? 1 month? Hindi ko alam. Depende sa ibibigay na flight sa akin. Naku, malulungkot niyan si Lorraine, Captain. Matagal kang hindi makikita. Pabirong banat pa ng kausap, sabay tingin si isang flight attendant na nakikinig pala sa usapan nila. Tiningnan ito ni Rome sa katumawa. Itigil na nga yan. Ikakasal na ako at silosang fiancé ko. Sinuot na ni Rome ang cap niya sa ngumiti sa mga kasama. Thank you for the flight, Cobbins. Aniya, saka lumabas ng eroplano para makauwi na sa kanilang bahay. Wala pa sana siyang balak na umuwi ng Pilipinas, pero tinawagan na siya ng ina at pilit siya nitong pinapauwi para pag-usapan ng kasal nila. Ang kasal na hindi naman talaga niya silang ayunan. Sa loob ng 5 taon, hindi siya tinantanan ng kanyang ina hanggang hindi ito nakakahanap ng babaeng ipapakasal sa kanya. Siya na lang din ang napagod sa kakulitan ng ina kaya pumayag na siya sa gusto nito, lalo na't ilang taon na rin niyang sinusubukang hanapin si Amanda, pero kahit ng anino nito hindi niya nakita. Aw! Napatingin si Rome sa batang lalaking napaupo sa harapan niya. Hey kiddo, tawag niya rito. Oh, that's hurt. Anang batang lalaki habang hawak ang likod. Bahagya namang natawa si Rome. Bakit ka kasi tumatakbo? Madulas talaga rito. Napatigil saglit ang bata sa pag-inda nito sa likod at gulat na napatingin sa kanya. Wow! Pilot? Gusto ko rin po mag-pilot. Napangiti na lang si Rome at tiningnan ng mabuti ang batang lalaking kaharap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang tinutunaw ang kanyang puso habang nakikita itong masaya na nakatingin sa kanya. You do? Tanong niya rito. Napatalon-talon naman ang bata dahil sa sobrang kaligayahan na nararamdaman nito. Yes, sabi rin ni Mommy ay may nakilala siyang pilot noon and he's my father. Sa hindi malamang dahilan, bigla nilang kinabahan si Rome nang marinig ang sinabing yun ng bata. What's your name again? Ako po si Luke. Luke Martinez. Familiar ang apelido mo. I'm Captain Rome Anderson. It's nice to meet you, Captain Martinez. Nasaan na bang batang yun?
Tanong ni Amanda sa kanyang sarili habang hinahanap ang anak. Come on, Luke. Lagot talaga tayo sa lolo mo. Ilang guard ang napagtunungan niya sa nawawala niyang anak pero walang nakakita rito hanggang sa matigilan siya sa paglalakad nang makita niyang kanyang anak na masayang naglalakad palapit sa kanya. Luke, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Malumanay na pagtawag niya rito. Nakangiti namang tumingin sa kanyang anak. Mommy, nakakita ko ng pilot. Hindi ba sabi ni Mommy sa'yo, huwag kang lalayo sa akin dahil maraming bad guys sa paligid. Naiwan ko po kasi yung toy ko ron sa bilihan ng chocolate, kaya binalikan ko po. Ay, basta ha, huwag mo nang uulitin yun, okay? You made me worry. Sorry po, Mommy. Lumapit sa kanya si Luke para yakapin siya ng mahigpit. Napangiti na lang si Amanda bago yakapin pabalik ang anak. Napakaswerte niya talaga dahil napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Nakapagdesisyon siyang iuwi na ng Pilipinas si Luke dahil gusto niyang dito na lumaking anak at hindi ito maging dayuhan sa sariling bansa. Honey, I missed you so much. Sinalubong si Rome ng kanyang nobyang si Tali. Hey, maikling bati niya rito. Kailan ka pa dumating? Yumakap sa braso niyang dalaga. Kanina lang, hindi na ako nagpasundo sa iyo dahil kauuwi mo lang pala kahapon. Naisip ko na baka nagpapahinga ka pa. Oh yes, that's right. Lihim na napabuntong hininga si Rome sa isipin na nandito na naman ang kanyang fiancé. Kumusta ang flight mo? Okay naman, nag-layover kami sa Japan kaya namili ako ng mga pasalubong kina tita. Bumili na rin ako ng mga pasalubong na iuwi ko sa bahay ni na uncle. Hell, umuwi pala ang pinsan ko kasama niyang anak niya. That's good. Magpahinga ka muna. Bala ko sanang sa bahay muna ni na uncle tumuloy. Dahil isang buwan lang naman tayo rito sa Pilipinas. At gusto ka rin niyang makilala. Ngumiti si Tali. Saka ipinulupot ang mga braso nito sa kanyang liig. Maganda yun, di ba? Makikilala mo mga relatives ko. Nakangiting tanong nito sa kanya. Sinubukang ilapit ni Tali ang mga labi nito sa kanya pero pasimple siyang umiwas at inalis ang braso nitong nakapulupot sa kanyang liig. Mabuti kung ganun. Sabihan mo lang ako kung kailan tayo pupunta sa bahay ng uncle mo para makapaghanda na rin ako. Aniya, saka tinalikuran si Tali para pumunta sa kung saan at maiwasan ng babae. Wala naman talaga siyang nararamdaman para dito. Sadyang pinagbigyan niya lang ang kanyang ina sa pag-aakalang mahuhulog din ang loob niya sa dalaga. Pero halos mag-iisang taon na simula nang magkakilala silang dalawa ay hindi pa rin nagbabagong pagtingin niya kay Tali. Mas gusto niyang puno ang schedule niya para hindi siya nakukulit ni Tali. Darating mamaya ang pinsan mo. Nag-angat ng tingin si Amanda sa ama nang magsalita ito. Si Tali po? Oo, kasama raw niya ang fiancé niya. Baka daw dito muna sila habang inaayos niya yung mga papeles nila para makapagpakasal na sila sa ibang bansa. Napatango naman si Amanda kapag Kwan ay bumaling ang ama niya sa kanya. Ikaw, kailan mo balik na mag-asawa? Nasamid si Amanda kaya dali-dali siyang kumuha ng tubig. Mabilis siyang uminom ng tubig at bumaling sa ama. Dad, ayos naman kaming dalawa ni Luke. Hindi ko na kailangan pang mag-asawa. Ano? Balak mo talagang palakihin ang apo ko nang walang kinikilalang ama? Hahayaan mo siyang lumaki na ikaw lang kasama niya? Hindi naman po naghahanap ng ama si Luke eh. Pangangatwiran niya pa rito dahil wala talaga sa plano niyang mag-asawa. Gusto niyang ilaan ang lahat ng oras niya para sa kanyang anak. Alam ko ang bagay na yun. Pero maawa ka naman sa anak mo, Amanda. Kahit na hindi nagsasabi sa'yo si Luke, naiisip pa rin yan kung bakit ang ibang bata na nasa edad niya ay may kasamang ama. At siya wala. Alam naman ni Amanda ang bagay na yun. Aware siya na maaring ganun ang tumatakbo sa isip ng anak niya. Pero hindi niya kayang magmahal ng lalaki. Hindi niya kayang umibig ng lalaki dahil natatakot siya na hindi tanggapin ng mga ito si Luke. Bata ka pa naman. Marami pang magkakagusto sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Yun ang mga salita ng kanyang ama na tumatak sa isip ni Amanda. Naaawa siya sa kanyang anak dahil alam niyang kahit hindi ito nagsasabi sa kanya, nangungulila ito sa pagmamahal ng isang ama. Pasensya ka na kung si Mommy lang kasama mo, Luke. Madamdaming pahayag niya sa natutulog na anak. Kinabukasan, tulad ng sinabi ng kanyang ama, dumating nga ang kanyang pinsan na si Tali. Ninang! Masayang tawag ni Luke sa babae. Oh, there you are, my favorite inaanak. Masaya rin namang sinalubong ni Tali si Luke
kaya hindi maiwasang mapangiti ni Amanda habang tinitingnan ng dalawa. Look ko, may pasalubong si Ninang. Binili kita ng mga toys sa Japan. Wow! Really, Ninang? Thank you so much. You're the best, Ninang. Niyakap ng mahigpit ni Luke ang kanyang ninang. Masyado mo namang tinuro ang maging bulero ang anak mo. Baling ni Tali sa kanya. Natawa naman si Amanda. Kayo kasi, ini-spoil niyo masyado kaya ganyan yan. Anyway, butit umuwi na kayo rito. Kala ko'y wala ka na talagang balak bumalik sa Pilipinas. Lumapit si Tali sa kanya at nakipagbeso. Tulad nga ng sabi ko kay Dad noon, mananatili ako sa Pilipinas kung magkakapamilya na ako. Gusto ko rin na dito lumaki si Luke dahil hindi naman siya dayuhan eh. Kamusta na? Nahanap mo na ba ang daddy ni Luke? Pag-uusisa pa ni Tali sa kanya. Kaswal lang nang umiti si Amanda dito. Hindi pa rin. Sagot niya kahit ang totoo ay hindi naman talaga niya hinahanap ang lalaki na nakabuntis sa kanya. Hindi niya hinanap si Rome dahil wala siyang nakikitang dahilan para hanapin pa yun. Kaya naman niyang buhayin si Luke at naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nito ng siya lang. Ay, mukhang mauunahan pa yata kita. Oo nga pala, kasama mo raw yung fiancé mo? Parang dati lang ay kung sino-sinong lalaking pinagpapantasahan mo. Ngayon ikakasal ka na. Pabirong tinusok ni Amanda ang tagiliran ni Tali. Nakita naman niyang namulang pisngi ng dilaga. Ano ba? Tumatanda na tayo. Kaya kailangan na natin ng makakasama sa buhay. Sus! Teka, nasa na ba kasi ang fiancé mo na yan ang makilala na namin? Inilibot ni Amanda ang kanyang paningin para tingnan kung kasama na ba ni Tali ang mapapangsawa nito. Nasa labas siya, kinukuhang mga gamit. Oh, nandito na pala siya. Mabilis na nilingon ni Amanda ang direksyon kung saan nakatingin si Tali. Room! Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya at halos mayanig ang buong katawan ni Amanda nang makita ang isang matangkad na lalaking pumasok mula sa malaking pinto ng kanilang bahay. Parang bumagal ang lahat sa paligid ni Amanda habang pinapanood niyang maglakad si Rome. Ang pintig ng puso niya lumakas ng lumakas na halos mabingi na siya rito. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan hanggang sa bumagsak sa kanyang mga mata ni Rome at bahagya ring nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Honey, this is my beloved cousin, Amanda. And cuz, this is my fiancé, Rome Anderson. Masayang pakilala ni Tali sa kanila. Para namang may nakabarang kung ano sa lalamunan ni Rome habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya ngayon. Parang binubomba ng malakas ang kanyang dibdib habang nakatingin kay Amanda na bakas ang matinding pagkagulat habang nakatingin din sa kanya. Holy shit! Bulong ni Rome sa isip. Cuz, siya yung palagi kong kinukwento sa'yo na piloto na nakita ko noon. Bumalik sa ulirat si Rome nang kumapit sa braso niya si Tali na para bang kinikilig. Oh, siya pala yun? It's nice to meet you, Miss Amanda. Tiningnan ni Rome sa mga mata si Amanda at hindi pa rin siya makapaniwalang nasa harap na niyang babaeng halos 5 taon niyang hinahanap. Itinaas niya ang kamay sa harap ng babae. Buti na lang at tinanggap nito ang kamay niya at nakipagkilala rin kahit na hindi itong una nilang pagkikita. I'm glad to meet you too, Mr. Anderson. Amanda will do. Magiging parte ka nila naman ng pamilya namin. Then, just call me Rome. Maging kapamilya mo na rin naman ako. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, parang bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa kanilang katawan pero agad din naman itong binawi ni Amanda at nag-iwas ng tingin. Oh, it's you again! Lahat sila'y napatingin sa batang nagsalita. Captain Anderson! Nabigla siya nang makita niya rito ang batang nadapa sa harap niya nung nasa airport siya. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ha? Magkakilala na kayong dalawa? Not totally. Nadapa kasi siya sa airport noon at tinulungan ko siya. Mabilis na paliwanag ni Rome kay Tali bago balingan ng tingin si Luke. Hey kiddo, kumusta ka na? Okay lang po ako. Masayang sagot nito saka bumalik kay Amanda. Mommy, siya yung sinasabi ko sa'yo na pilot na nakita ko sa airport. Parang biglang huminto sa pagtibok ang puso niya nang marinig niya ang tinawag ng batang kaharap niya ngayon kay Amanda. Natulo siya sa kanyang kinatatayuan at dahan-dahang napatingin sa babae. Oh, mabuti naman kung gano'n. Look baby, maligo ka muna.
Tara muna sa kwarto para malinisan ka ni Mommy. Bye-bye, Captain. See you po mamaya. Maliligo lang po ako saglit. Huwag ka munang umalis, okay? Go ahead, baby. Hindi pa alis si Captain dahil dito muna kami titira kasama niyo. Namilog ang mga labi ni Luke nang marinig ang sinabi ni Tali. Mabuti na lang at nagawa pang umiti ni Rome sa kabila ng pagkabigla. Sir, hihintayin kita. Umiti siya kay Luke bago ito tuluyang sumama kay Amanda. My God, what the hell is this? Pakiramdam ni Rome ay nakalutang siya dahil sa manangyari ngayon. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Amanda at ang mas lalong hindi niya inaasahan ay ang anak nito. Hindi niya inaasahang may anak na si Amanda. Hindi alam ni Amanda ang kanyang gagawin nang makita si Rome kanina. Muntik na siyang mawala sa sarili dahil sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas at ang labis niyang ikinatakot ay ang pagkikita ni Rome at Luke. Mommy, Captain Anderson is nice. Ang bait niya, he's playing with me. Nakangiting kwento ni Luke sa kanya. Parang nanunuyo ang lalamunan ni Amanda habang naririnig yun sa kanyang anak. Nice, pero wag ka masyadong lalapit sa kanya, okay? Hindi mo pa masyadong kilala si Captain Anderson. At isa pa, busy sila palagi ni Ninang Tali. Pero sabi ni Captain na pwede kami maglaro anytime. Anong sabi ni Mommy sa'yo? Wag agad lalapit si stranger. Pero Mommy, mabait po kasi si Captain Anderson. Trust me, Mommy. You can come with me next time kapag maglalaro po kami ni Captain. Hindi na alam ni Amanda ang kanyang gagawin dahil mukhang napalapit na talaga ang anak niya kay Rome kahit na ilang araw pa lang namang nandito ang lalaki. Sa loob ng ilang araw na yon, pinilit ni Amanda ang hindi sila magkita ni Rome kahit na alam niyang imposible. Iniwasan niya si Rome sa abot ng kanyang makakaya. Pero alam niyang hindi niya magagawa yon lalo na't nasa iisang bahay lamang silang dalawa. Mabuti naman na pag-isip-isip ng bumuo ng sarili ng pamilya. Mukhang madadagdagan ng apo ko eh. Nakangiting wika ng kanyang ama habang nasa hapagkainan sila. Tumawa si Natalie at ang kanyang ama pero silang dalawa ni Rome ay nanatiling tahimik. Yes po, Uncle. Kapag naayos na po namin ang mga papeles na kailangan namin, ang kasalaman po namin ang aasikasuhin namin kapag nakauwi na kami sa Amsterdam. Aasahan ko po na makakapunta po kayo roon. Hindi ko alam kung magagawa ko makapunta sa araw ng kasal niyo dahil alam mo naman, malapit na ulit ang eleksyon pero sigurado naman na makakapunta sina Amanda at Luke, di ba? Baling ng ama sa kanya. Yes, that's right. Makakapunta kami ni Luke. I'm so excited! Si Amanda po ba? Hindi pa po ba siya magpapakasal? Para namang nanigal sa kinauupuan niya si Amanda nang marinig niya si Rome. Hindi ko alam sa uri kaiha ko. Hindi na nga nakita ng kanyang ina na maikasal siya. Mukhang ganun din ako. Dad, napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na to, di ba? Abala ako sa pag-aalaga kay Luke, kaya wala pa akong balak na isipin ang mga ganyang bagay. Huminga ng malalim si Amanda dahil pakiramdam niya ay luminipis ang hangin na nalalanghap niya sa loob ng dining area. Lalo na't ramdam na ramdam niya ang mabigat na pagtitig ni Rome sa kanya. Cause, baka naman malungkot si Luke. Mag-asawa ka na nang mabigyan mo na siya ng kapatid. Panunukso pa ni Tali sa kanya kaya nginitian na lang niya ito. Hindi na niya alam ang sasabihin dahil abot-abot ang kanyang kaba habang kaharap si Rome. Sinubukan naman niyang magsabi sa ama na bubukod muna sila ni Luke pero hindi siya nito pinayagan dahil tatakbo ito bilang gobernador at kailangan nito ng kanilang suporta. Kaya walang ibang nagawa si Amanda kung hindi manirahan sa iisang bubong kasama si Rome. I'm Captain Martinez. Ready to take off. Okay po ba, Captain? Magaling po ba? Napangiti na lang si Rome habang pinapanood si Luke. You're so brave. Pwede ka na maging pilot. Papuri niya rito. Namula naman ang matatambok nitong pisngi bago ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Thank you, Captain. Gusto ko paglaki ko makasama ka sa isang airplane para pareho tayong lilipad sa sky. Posibleng bagay na yan. Basta mag-aaral ka lang ng mabuti. Hihintayin kita sa himpapawid. Hindi maiwasan ni Rome na mapalapit kay Luke dahil palagi niya itong nakakasama at nakakalaro. Kung makikita lang siguro sila ng ibang hindi nakakakilala sa kanila, iisipin ng mga tuwa na mag-ama silang dalawa. You're the best po talaga, Captain. Luke? Yes po. Where's your father? Napansin ko na si Mommy lang kasama mo. Nasaan ang daddy mo? Wala po si Daddy.
Ang sabi po ni Mommy, nasa malayo raw po si Daddy. Pilot daw po siya kaya every time na namimiss ko po ang daddy ko, tumitingin na lang ako sa airplane at iniisip na si Daddy ang nagdi-drive noon. Pagkatapos magkwento ay ngumiti si Luke. Hindi maiwasan ni Rome na makaramdam ng awa para dito, pero may kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Have you ever met your dad? No, pero sabi ni Mommy, he's nice and handsome like me. Ilang taon ka na ulit? 5. I'm getting older na. Someday, magiging big na rin po ko. Napangiti na lang si Rome bago guluhin ang buhok ni Luke dahil sa kabibuhan nito. Matalino talaga si Luke at hindi niya maitatangging kamukha ito ni Amanda. Lalong-lalo na ang mga mata nito. Dahil wala naman siyang ginagawa masyado habang nasa mansyon ni Amanda, kaya naman madalas na lang niyang nilalaro si Rome dahil mukhang gustong-gusto talaga nitong maging pilot tulad niya. Dumaan ang ilang linggo na naging madalas ang pagsisama ni Luke at Rome na mas lalong nagpadagdag takot kay Amanda dahil nakikita niyang mas lalong nagiging malapit ang mag-ama sa isa't isa. Mommy, isama ka ni kasi sa amin ni Captain habang naglalaro kami. Masaya po ang nilalaro namin. Gustuhin man ni Amanda na pagbigyan ng anak pero nangibabaw pa rin sa kanyang respeto para kay Tali. Hindi niya alam ang maaaring maging reaksyon ng pinsan niya kapag nalaman nito nang mapapangasawang lalaki nito ay siyang ama ni Luke. Hindi niya alam kung anong sasabihin ni Tali kapag nalaman nitong may anak sa pagkabinata si Rome. Baby, kayo na lang. Dito lang si Mommy. Sige na po Mommy, please. Pray po tayo with Captain. Luke, nagre-request yung anak mo. Hindi mo ba pagbibigyan? Natigilan si Amanda nang marinig niya ang boses ni Rome. Rome, pagbigyan mo na. Kapag lumaki ng anak mo, hahanap-hanapin mo ang kakulitan niya na yan. Sad muli ni Rome. Napalunok naman si Amanda bago nag-iwas ng tingin. Mommy, sige na po please. Pray na po tayo ni na Captain. Okay. Mahinang sagot niya na naging dahilan para mapatalon sa tuwa ang kanyang anak. Hinila siya ni Rome papunta sa swimming pool dahil gusto raw mag-swimming ni Luke. Wala ka bang balak na mag-swimming? Tanong ni Rome sa kanya na nakalubog sa swimming pool. Napalunok naman si Amanda at mabilis na nag-iwas ng tingin. May gagawin pa ako. Kayo na lang. Sige, ikaw bahala. Tingnan mo anak mo, ang saya-saya niya. Tiningnan ni Amanda ang anak na masayang lumalangoy sa swimming pool. Kaya hindi niya maiwasang mapangiti na rin. Kaligayahan niya talaga si Luke. Mas lalo siyang sasaya kung nandito ang daddy niya. Muling natigilan si Amanda dahil sa sinabi ni Rome. Nasaan na nga bang daddy niya? Tiningnan siya ni Rome at halos mahigit na niya ang kanyang hininga dahil sa labis na kaba. Alam niyang hindi tanga si Rome para hindi maisip na baka anak nito si Luke. Pero sa abot na kanyang makakaya, itatanggi niya ang bagay na to dahil ayaw niyang makasira ng relasyon ng iba. Isa pa ay ayaw na niyang muling magka-issue dahil imahe ng kanyang amang masisira kung muli na namang magkakaroon ng issue ang kanilang pamilya. Napalunok si Amanda at napaiwas ng tingin. Wala naman ako nakikitang dahilan para sabihin ko sa iyo kung nasa ng daddy ni Luke. Baka nga ako'y walang karapatan na malaman kung nasa ng daddy ng anak mo. Pero siya, may karapatan siyang malaman kung nasa ng ama niya. Kung malalaman o makikilala ni Luke ang daddy niya, sigurado akong siya nang magiging pinakamasayang bata sa buong mundo. At ano namang pakialam mo ron? Buhay namin ni Luke to. Hindi ka nakasali doon. Oh, chill. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad na mangyari kapag nangyari ang bagay na sinasabi ko. At isa pa, nagtataka lang ako kung bakit ang lapit ng loob namin ni Luke sa isa't isa. Nanlamig ang buong katawan ni Amanda dahil sa huling sinabi ni Rome. Hindi na siya nakakilos pa sa kanyang kinauupuan, lalo na nang tingnan siya ng seryoso ni Rome. Handa na ulit itong magsalita nang marinig nila ang boses ni Tali. Mukhang nagbabonding kayo ah. Masayang bati nito sa kanila. Napakurap-kurap naman si Amanda at mabilis na tumayo upang mangalap ng hangin dahil pakiramdam niya ay kinakapos na siya ng hininga. Hey hon, bati ni Rome sa babae. Hey, mukhang nag-e-enjoy kayo dyan ah. Nanginginig ang mga kamay na tumingin sa Amanda sa mga kasama. Papasok na ako sa loob. Kayo na munang bahala kay Luke. May gagawin na ako saglit. Oh, sure cuz. Kami na ni Rome ang bahala kay Luke. Ani Tali, kaya sunod-sunod siyang tumango rito. Pero muli lang ding nagtama ang paningin nilang dalawa ni Rome kaya dali-dali na niyang nilisan ang lugar kung nasaan ang lalaki. Ano bang nangyayari sa akin?
Tanong niya si Isip habang naglalakad. Hey, mahinang tawag ni Rome sa nobya nang maabutan niya to sa kanilang kwarto. Hey hon, malambing na baling naman ni Tali sa kanya. Lumapit pa sa kanyang babae para yumakap. May itatanong sana ako. Sure, what is it? Itatanong ko lang sana ang tungkol sa ama ni Luke. Hiwalay ba sila ni Amanda? I'm just curious. Naawa kasi ako kay Luke eh. Wala siyang kinikilalang ama. Ang alam ko, ang ama ni Luke ay isang piloto like you. 5 years ago, umuwi rin dito si Amanda dahil sa reunion nila. At 5 taon na rin na nakalipas nang may sumabog na issue tungkol sa kanya. Issue? Yes. Na-issue si Amanda nung may kumalat na litrato niya na may kahalikang lalaki sa bar. At ang hinala namin, siya rin ang ama ni Luke. Hell no. Naibulong nilang ni Rome sa kanyang isip dahil sa pagkabigla. Hindi na niya nagawa pang makapag-react sa kwento ni Tali dahil nawalan na siya ng boses. Para ring umurong ang kanyang dila na mapagtanto niyang ang isyong tinutukoy ni Tali ay ang isyong nasangkutan niya 5 taon nang nakakalipas kung saan kumalat ang litrato niya nakahalikan niya si Amanda sa isang bar. Hindi kaya marahas siyang napahilamo sa kanyang muka. Luke is my son? Kahit na anong iwas ang gawin ni Amanda, hindi talaga maiiwas at magkita silang dalawa ni Rome. Hello, bati ng lalaki sa kanya isang umagang nakasalubong nito sa sala. Hey, si Luke. Nakita mo ba si Luke? Yes. Nasa kwarto namin siya. Nanonood kasi kami ng cartoon sa kwarto eh. At hindi ko napansin na nakatulog na pala siya. By the way, umalis pala si Natalie at Uncle. Nagluto ko ng merienda, baka gusto mo akong saluhan? Biglang tanong ni Rome sa kanya. Marahan namang napaiwas ang tingin si Amanda, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat Rome, pero marami pa kasi akong gagawin eh. Okay, good luck sa gagawin mo. Ihahatid ko na lang si Luke sa kwarto kapag nagising na siya. Okay, salamat. Huling sinabi ni Amanda sa lalaki bago niya iwan ito. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Amanda dahil para siyang palaging nakikipagkarera kapag kaharap niya si Rome. Nagagawa nga niyang maging normal sa harap ng lalaki pero hindi naman kayang kumalma ng puso niya sa tuwing nasa malapit lang si Rome. Dahil sa ilang linggo nilang pagkasama sa iisang bahay, hindi maiwasan ni Amandang mapuna ang ginagawa ni Rome lalo na sa kanyang anak na si Luke. Napakabait ng lalaki at kung umasta ito sa harap niya, para lang silang magkaibigan kaya kahit na ayaw aminin ni Amanda, unti-unti na rin nakuhulog ang loob niya sa lalaki na kanyang kinakatakot. Naalimpungatan si Amanda mula sa pagkakadukmo sa lamesa na nandito sa library ng kanilang mansyon. Nasaan ako? Bulong niya at inilibot ang paningin sa paligid. Nang mapagtanto niyang nasa library siya ay napabuntong hininga na lang siya bago ayusin ang sarili. Masyado ka naman nagpapakapagod sa trabaho mo. Napaigdad siya nang marinig niya ang boses ni Rome. Rome? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya sa lalaki nang makita niya itong nakaupo sa isang upuan sa kanyang harapan. Hinahanap ka kanina ni Luke. Ani Rome, saka isinara ang hawak nitong libro para tingnan si Amanda. Nakatulog na ulit siya sa kwarto ng daddy mo. Napabuntong hininga si Amanda at napahawak sa ulo. Masyado siyang nalulunod sa kanyang trabaho. Nawawalan ka na ng oras kay Luke. Ani Rome, tiningnan ito ni Amanda. Ngayon lang naman nangyari ang bagay na to, Rome. Sabi niya rito. Sinikap niyang hindi matunugan ng lalaking inis dahil ang dali para sa lalaking husgahan siya bilang ina ni Luke. Isang araw, isang linggo pa yan. Hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na hindi mo kayang hatiin ang oras mo sa pagiging ina kay Luke at sa trabaho mo. Casual na wika ni Rome. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa natatanggap niyang mga salita galing dito. Hindi mo ako kilala, kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Alam ko, sagot ni Rome at tiningnan siya sa mga mata. Alam kong pinagdadaanan mo. Nahihirapan ka at may pilit kang tinatakbuhan. Napalunok lang si Amanda dahil nagkaroon siya ng idea sa sinasabi ni Rome. Bigla siyang nakaramdam ng kaba sa hindi malamang dahilan. Bakit Amanda? Bakit mo ko tinatakbuhan? Kunot ang noong tanong sa kanya ni Rome. Nahigit ni Amanda ang kanyang hininga bago sagutin ito. Hindi kita tinatakbuhan. Natatakot ka bang malaman kung anak ko si Luke? Doon na tuluyang naniga si Amanda dahil sa naging tanong ni Rome. Sunod-sunod siyang umiling. Anong sinasabi mo?
Nababaliw ka na. Sinimulan ni Amanda ang ayusin ang kanyang mga gamit upang umalis na sa lugar na yon. Pero hinuli lang siya ni Rome at isinandal sa pader habang kinukulong siya sa mga braso nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Putsa, 5 taon. 5 taon, Amanda. 5 taon kitang hinahanap. Dahil baka kung ano nang nangyari sa'yo pagkatapos ng gabing may nangyari sa atin. Pero mas pinili mong tumakbo tumakas. Malakas na itinulak ni Amanda si Rome at nagsimula ng tumulo ang luha galing sa kanyang mga mata. Anong gusto mong gawin ko? Hanapin ka? Habulin ka? Magmakaawa na manatili sa tabi ko? Bahagyang natawa si Amanda. Hindi mo alam kung gaano ako natakot noon. Hindi mo alam kung anong kahihinang nadala ko sa pamilya ko. Hinuhusgahan ako ng mga tao sa labas ng bahay. Kaya ano pa bang tingin mo ang gagawin ko, ha? Ang manatili sa bahay na to? At tanggapin ang masasakit na salitang ibinabato ng mga tao sa akin? Pinalo ni Amanda sa dibdib si Rome. Sana'y hinanap mo ko. Sana'y sinabi mo sa akin kung anong pinagdaraanan mo. Dahil nandun ako eh. Nandun ako't hinahanap ka, Amanda. Handa akong panagutan ka. Pero mas pinili mong itago sa akin yung totoo. Mas pinili mong lumaki ang anak natin na walang kinikilalang ama. Mas pinili mong magdusang anak natin na walang ama sa tabi niya habang lumalaki siya. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na makita si Luke na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Mahabang pahayag ni Rome at may tumulong luha mula sa mga mata nito. Hindi makapaniwalang tumingin si Amanda kay Rome. Bakit? Akala mo ba madali lang para sa akin na makita si Luke na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama? Akala mo ba okay lang sa akin na nakikita siyang nakatingin sa tatay ng ibang bata? Akala mo ba madali lang sa akin ang lahat? Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na makita si Luke na masayang nakatingin sa isang buong pamilya. Hindi mo alam kung gaano ako pinapatay ng konsensya ko sa tuwing tinatanong niya sa akin kung nasa ng ama niya. Pero wala akong masabing maayos na sagot sa kanya. Sana'y hinanap mo ko. Hindi ko na magagawa ang bagay na yun. Dahil natatakot ako para sa buhay ni Luke. Natatakot ako na baka kung anong mangyari sa akin kapag hinanap kita habang ipinagbubuntis ko siya. Naiintindihan mo ba ang bagay na yun, Rome? Hindi naging madali para sa akin ang pagbubuntis ko dahil may mga nagbabanta sa buhay ko. Kaya kahit na gustong gusto kitang hanapin, hindi ko na ginawa dahil mas mahalaga pa rin sa akin ang buhay ng batang nasa sinapupunan ko noon. Amanda, sinubukan siyang lapitan ni Rome pero humakbang lang siya patras. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko, kaya wala kang karapatang pagsalitan ako ng kung ano-ano tungkol sa pagpapalaki ko kay Luke. Umiiyak niyang wika bago siya lapitan ni Rome at yakapin. Ramdam niya ang pagmamahal ni Rome niyang yakapin siya ng lalaki, kaya isinandal ni Amanda ang kanyang sarili dahil 5 taon niya itong hinintay. 5 taon niyang hinintay ang pagkakataong to. Pasensya na kung ngayon lang ako. Bulong ni Rome habang yakap-yakap siya. Hayaan mo akong makabawi kay Luke. Sa'yo. Hayaan mo akong magpakama sa anak ko. Basta samahan mo akong lumaban, Amanda. Gustong matuwa ni Amanda sa kanyang naririnig, pero alam niyang kapag tumawid siya sa kabilang linya, magugulo ang kanyang pamilya. Humiwalay siya kay Rome at tiningnan ng lalaki. Mapait siyang umiti. Gustuhin ko mang makasama ka, pero marami tayong masasagasaan na tao. Hinaplos naman ni Rome ang kanyang pisngi bago pagdikitin ang kanilang mga noo. Kaya kong iwan ang lahat para sa inyong dalawa ni Luke. Pero si Tali, pinsan ko pa rin at ayokong masaktan. Shhh! Akong bahala sa bagay na yan. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin ang mundo sa labas ng silid na to. Mahal kita simula noon, Amanda. Ikaw lang babaeng minahal ko ng totoo. Napapikit na lang si Amanda nang muli siyang halikan ni Rome. Alam niyang mali ito. Alam niyang may masasaktan silang tao. Pero hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nadala na siya sa pagmamahal ni Rome. Kahit na alam niyang maaaring magsanhin ng gulo ang kanilang naging desisyon, may nangyari pa rin sa kanilang dalawa na labis na pinapangamba ni Amanda. Hindi dapat nangyari ang bagay na yun. Bulong ni Amanda sa sarili. Mommy, nasin po sina Captain at Ninang? Tanong ni Luke sa kanya isang araw. Umalis lang sila, pero babalik pa rin naman sila rito dahil nandito ang gamit nila. Paliwanag ni Amanda sa anak. Mukhang napalapit na talaga ang anak niya kay Rome at alam niyang mahihirapan siya kapag umalis na si Rome at sumama kay Tali. Pero mayroong parte kay Amanda ang umaasa na tututuhanin ni Rome ang mga sinasabi nito nang nasa library sila. Mommy? Why, baby? Pwede po ba yun? Nangunot ang noon niya dahil sa pagtataka sa sinabi ng anak.
Pwede ang alin? Pwede ko po bang maging daddy si Captain? Nasamid sa sarili niyang laway si Amanda dahil sa naging tanong ni Luke sa kanya. What? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. I want him to be my daddy. Mabait po kasi si Captain sa akin. Binibili niya rin ako ng mga toys at palagi kami nagpa-play. Ganong daddy po ang gusto ko, mommy. Aning kanyang anak. Nakaramdam ng awa si Amanda para sa kanyang anak dahil sa sinabi nito sa kanya. Hinila niya ito palapit sa kanya at niyakap. Anak, may mga bagay tayong hindi talaga natin pwedeng makuha. Tulad ng gusto mo. Hindi mo pwedeng maging daddy si Captain Anderson dahil ikakasal siya kay ninang tali mo. Magkakaroon sila ng sarili nilang baby someday. Parang kumirot ang puso ni Amanda nang dahil sa sinabi niya. Kahit siya nasaktan ng isipin na mangyayari nga ang bagay na yun. Pero mommy, Hindi na naituloy ni Amanda ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at ang galit na si Tali ang bumungad sa kanila. Tali! Natigilan si Amanda nang malakas siyang sinampal ni Tali. I knew it! Ha? Tali, ang sabi ko'y kumalma ka. Nagulat siya nang sunod namang pumasok sa kwarto nila si Rome na nagkasalubong ang mga kilay. How? Paano ko magagawang kumalma, Rome? Sabihin mo nga sa akin. Sigaw ni Tali. Pulang-pulang mukha nito dahil sa galit pero hanggang ngayon ay wala pa ring ideya si Amanda sa mga nangyayari. mommy, Agad na nilapitan ni Amanda ang kanyang anak na mukhang natakot din sa biglang pagsulpot ni Tali na galit na galit. Nag-usap tayo ng maayos at nakapagpaliwanag ko ng maayos sa'yo kaya kumalma ka. Pagkausap ni Rome sa nobya. Paano ko nga magagawang kumalma kung nalaman ko na ang fiancé at ang pinsan ko ay may secret affair? Oh my God! Nanlaki naman ang mga mata ni Amanda na tumingin kay Rome. Paano mo nagawa sa akin to ha, Amanda? Baling ni Tali sa kanya. Sinubukan siya nitong lapitan pero agad din naman itong inawat ni Rome. Paano mo nagawang ahasin ang fiancé ko? Ang akala ko matino kang babae pero madumi ka. Madumi ka. Kaya ka nagkaanak dahil kung kani-kaninong lalaki ka pumapatol. Parang dinudurog ang puso ni Amanda habang naririnig ang masasakit na salita galing kay Tali. Tali, let me explain, please. Hayaan mo muna ako makapagpaliwanag. Aniya at sinubukang lapitan ng pinsan pero nagpumiglas ito dahilan para mapaatras siya. Napahawak na lang siya sa kanyang bibig dahil nagsimula na siyang umiyak. Ang kapal ng mukha mo. Malandi ka. Malandi. Akala ko iba ka sa mga babaeng nagpapantasya kay Rome pero kapareho ka lang nila. Inagaw mo siya sa akin. I'm sorry, Tali. That's enough, Tali. Tayong mag-usap dahil ako may kagustuhan nito. Walang ginawa si Amanda dahil ako mismong may kagustuhan na may nangyari sa amin. Ano? Walang hiya ka? Hayop ka? Nagtiwala ako sa'yo. Pero sa dami-rami ng babae sa mundo, ang pinsan ko pa talagang napili mong sulutin? Pinaghahampas ni Tali si Rome. Stop it, Ninang! Stop! Don't hurt Captain! Sigaw ni Luke dahilan para matigilan silang lahat. Napatingin sila sa umiiyak na bata. Huwag na po kayong mag-away. Umiiyak na wika nito bago yumakap kay Amanda. Let's go, Tali. Hinila ni Rome si Tali palabas ng kanilang kwarto. Nanginginig ang buong katawan ni Amanda na lumuhod sa kanyang anak. Are you okay? Nakakatakot si Ninang Tali. Ani Luke, kaya mabilis nang niyakap ang anak at inalo ito. Aalis na tayo rito, okay? Aalis na tayo. Tumayo si Amanda at sinimulang kuhanin ang mga gamit nilang dalawa ni Luke at inilagay yon sa maleta. Nagmamadali siya dahil sa takot na malaman ito ng kanyang ama at makalabas pa ang issue na to at marami na namang taong mangialam sa pamilya nila. Pero nasa pintuan pa lang sila nang makasalubong na nila ang kanyang ama na galit habang nakatingin sa kanya. Saan ka pupunta? Daddy, I'm sorry, Daddy. Yun lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya umiyak ng umiyak. Walang aalis sa bahay na to. Kailangan nating ayusin ang gulo ng pamilya natin. Tahimik ang lahat ng tao sa kahabaan ng hapagkainan. Walang nagsasalita, pero ramdam ng bawat isang mabigat na aura na bumabalot sa kanilang paligid. Ano? Walang gustong magsalita? Sinong magpapaliwanag sa kaguluhang to? Your daughter. Napatingin ng lahat kay Tali nang ito ang naunang magsalita. Sleeping with my fiancé.
Tali, may pagbabanta sa boses ni Rome. Oh, bakit? Totoo naman, di ba? Sa'yo mismo nang galing ang mga yun. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na may nangyari sa inyong dalawa ni Amanda. Totoo bang bagay na yun? Mahinahon man, ngunit bakas ang galit sa boses ng ama ni Amanda nang muli itong magsalita. Dad, nanginginig na tawag ni Amanda. Tumayo si Rome kaya nalipat ang lahat ng atensyon sa kanya. Totoo pong sinabi niyo ni Tali. Buong tapang niyang panimula. Bullshit! Sigaw ng Ginoo pero hindi nagpatinag si Rome. Pero hayaan niyo po muna ako magpaliwanag. Kapag Juan ay nilabas niya pa ang kanyang cellphone at nilapag yun sa gitna ng lamesa. 5 taon ang nakakalipas. Nagkita kaming dalawa ni Amanda sa isang bar kung saan nakuha ang litrato namin na naghahalikan. Tama, ako yung lalaking kasama ni Amanda noon. At kung iniisip niyo na ako ang ama ni Luke, tama rin kayo. Dahil naka one night stand ko ang anak ninyo at si Luke ang naging bunga noon. Ang lahat ay natahimik at halatang nagulat. Sinulya pa ni Rome si Amanda na mukhang nagulat din sa bigla niyang paglantad ng katotohanan. Ayoko nang isikreto ito ng matagal kay Tali. Kaya sinabi ko sa kanyang totoo, kasama ng DNA test result namin ni Luke. Tumingin ang lahat sa cellphone ni Rome kung saan may litratong nagpapakita ng resulta ng DNA test. 99.98%. Walang duda. Anak ko si Luke. Walang nagsalita kahit na sino matapos magsalita ni Rome. Hinintay niyang magiging reaksyon ng mga kasama niya. Paano mo aaregluhin ang kaguluhang nagawa mo? Pating magpinsan ay pinag-away mo. Mamili ka. Pananagutan mo ang anak ko o pakakasalan mong pamangkin ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rome at tiningnan si Amanda na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Sunod naman niyang tiningnan si Tali na masama ang tingin sa kanya. Pero ang mga mata nito ay umaasa na ito ang pipiliin niya. Napabuntong hininga na lang si Rome sa katiningnan ng kanyang anak. Nang malaman niyang anak niya nga si Luke, ay walang mapaglagyan ng kanyang kaligayahan. Kaya naman nakapagdesisyon na siya nung araw na yon para kung sakali mang dumating ang araw na to ay may sagot na siya. Pakakasalan. Mahinang bulong niya at saka yumuko. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila hanggang sa magpatuloy siya sa pagsasalita. Pakakasalan ko po si Amanda at magiging mabuting ama kay Luke. Hagulhol ni Tali ang pumuno sa buong silid nang sabihin niya ang kanyang naging desisyon. Pasensya na Tali, pero si Amanda ang totoong mahal ko. Shut up! Malakas na sigaw ni Tali bago tumakbo palabas ng dining area. Lahat sila sinundan ng tingin si Tali hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. Ayusin mo munang atraso mo kay Tali bago mo makuha ang anak ko. Anang ama ni Amanda bago nito isama si Amanda para pagpahingahin sa kwarto nito. Mabigat na napabuntong hininga si Rome na pahilamos sa kanyang muka. Tama lang naging desisyon ko. Bulong niya sa sarili. Hindi alam ni Amanda ang kanyang gagawin habang hinihintay na lumabas sa kwarto si Tali. Hindi siya papayag na aalis ito na hindi sila nagkakayos dalawa. Nag-angat ng tingin si Amanda nang bumukas ang pinto ng kwarto ng pinsan at nakita niyang dala na nito ang lahat ng mga gamit. Para namang kinurot ang puso ni Amanda nang makita niya to. Tali, mahinang tawag niya rito. Tumaas ang kilay ni Tali nang tumingi ito sa kanya. What are you doing here? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa nangyari. Matara siyang tiningnan ni Tali. Kinabahan si Amanda, lalo na nang maglakad ito palapit sa kanya at itinaas ang kanang kamay. Napapikit na lang si Amanda at napailag habang hinihintay ang pagtama ng palad ng Tali sa kanyang mukha. Pero nanigas siya nang maramdaman niyang niyakap siya nito imbis na sampalin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Dahil nakapag-usap na kaming dalawa ni Rome. Naipaliwanag rin niya sa akin ang lahat. At saka arranged marriage lang naman ang kasal namin eh. Hindi talaga namin mahal ang isa't isa. Pero ako, nasanay lang talaga ako na nandyan siya sa tabi ko. Kaya nasasaktan ako nung malaman kong tungkol sa inyo. Mahabang lintayan ni Tali bago humiwalay kay Amanda. May isinupilpil ang ngiti sa mga labi ni Tali nang tingnan siya nito. Mabait na lalaki si Rome, kaya madali niyang nakuhang loob ko. Kaya rin mabilis lang nagkasundo ni Luke. Masaya ako dahil siya ang ama ni Luke at mapapangsawa mo. Kaya sana'y maging masaya ka rin. Siguro hindi ko magagawang pumunta sa kasal niyo, pero isipin mo na masaya ako para sa inyo. Ngumiting muli si Tali, pero may kumawalang luha mula sa mga mata nito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Amanda bago yakapin ng pinsan. Salamat Tali, ikaw pa rin talagang the best. Bulong niya na puno ng pagmamahal. Sa laban ng buhay,
Hindi tayo palaging panalo. Minsan, kailangan din nating makaranas ng pagkatalo o pagkabigo para matuto tayo. Para makita natin ang ating pagkakamali at pagkukulang. Para sa susunod, alam na natin ang ating gagawin. Wala ring taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Pero minsan, ang mga pagkakamaling yon ay nagtuturo sa atin kung paano gumawa ng tama. Daddy! Masayang tawag ni Luke sa ama nang makalabas na ito ng eroplano. I miss you so much, Daddy. Ani ito at nagpabuhat kay Rome. I miss you so much, anak. Nakangiting sa lubong ni Rome sa anak. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa sobrang kaligayahang kanyang nararamdaman dahil natatawag na niyang kanya si Luke. Anak niya si Luke. Nako, wala nang ibang bukamibig ang anak mo kung hindi kailan uuwi si Daddy. Sa susunod nga, isama mo niyan sa flight mo. Bahagya na lang siyang natawa bago ito lapitan at halikan sa noo. Jesus, ang misis ko naman, mainit na naman ang ulo. Hayaan mo, nakapagpaalam naman ako sa head namin na baka kung pwede, maging madalang ang flight ko. Para naman mabantayan ko ang pagbubuntis mo. Baka nang bababae ka na sa mga bansang pinupuntahan mo Natawa na lang si Rome bago yakapin ng mahigpit si Amanda para iparamdam sa asawa kung gaano nito kamahal. Ikaw naman, takot ko lang na mawala ka sa akin Hindi na ako makakahanap ng tulad mo at hindi na rin ako maghanap ng iba dahil masyado na akong in love sa'yo. Ginayuma mo siguro ko Wow, ako pa talaga. Kung ipainom ko kaya sa'yo ang gasolina ng eroplano Nagkatingin silang dalaw ni Luke at sabay na natawa. Ibinaba niya si Luke bago lumuhod sa harap ng asawa at pantayan ng 3 buwan nitong tiyan. Hello baby number 2. Huwag mo masyadong ginagalit si mommy dahil si dading palaging pinag-iinitan niya Saka ka na magkulit kapag nakalabas ka na at si daddy nang magbabantay sa'yo, okay? Ngumiti si Rome at hinalikan ng tiyan ng asawa. Mahal na mahal ka ni daddy, kaya bilisan niyo magpalaki para magkita agad tayo. Tumingin si Rome sa asawa at anak niya at para bang hinaplos ang kanyang puso nang mapagtanto niya ang isang bagay. Napunta ako sa tamang tao. Kung matalo man tayo ngayon, palagi nating tatandaan na may bukas pa para bumangon. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ato po ang Kuya Agustin Stories.